Magandang araw po, mga church school teachers ng Philippine Life Word Mission. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang unit number 47 na mayroon pong pamagat na The Gospel Preached to the Family of Cornelius. Ito po ay mula po sa Acts chapter 10. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ang lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas po ninyo sa amin. Salamat po dahil bagamat kami ay naligaw, kami po ay lumayo sa inyo dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami po ay hinanap ninyo, Panginoon, at natagpuan ninyo. At kami po ay tinubos ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Kaya ngayon po kami ay hindi na po mapapahamak kahit kailan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pagkatapos ng aming kaligtasan, kami po ay inyong inilagay sa inyong maluwalhating iglesia, ang church ng aming Panginoong Jesus, na dito po mayroon kaming tunay na fellowship kasama po ng inyong salita at ng lahat ng mga naligtas na brothers at sisters. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataon upang maging bahagi ng church school. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng karunungan at kakayahan upang magabayan po namin ang mga bata sa church school upang sila po ay maging handa para po sa pagkakaroon ng kaligtasan at pagkakaroon po ng mabuting relasyon sa inyo po, Panginoon. Sa pag-aaral po namin ngayon, pakiusap, kami po ay gabayan nawa ng banal na espiritu upang matutunan po namin yung mga aral mula po sa unit na ito at nawa po ay bigyan niyo po kami ng karunungan at kakayahan na ito po ay maituro namin sa paraan na madaling maunawaan po ng mga bata sa church school. Mula po sa simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa lamang sa inyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang Unit 47 mula po sa Acts chapter 10. Ang pamagat po ay The Gospel Preached to the Family of Cornelius. Titignan po natin yung mga lesson na makukuha po natin mula po dito sa Acts chapter 10. Mahaba po yung mga talata. Basahin ko po. Sa verse 1, sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila ay isinugo niya sa Jopa. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya ay nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay at nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain
ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, "Tignan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-aatubili, sapagkat sila'y aking sinugo." 23. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila. At siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. 27. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit, ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Kaya't nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Ngayon, tinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo." 34. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, "Tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos." Verse 44. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung mga aral po mula po dito sa Mga Gawa, chapter 10. Para po sa introduction, ito pong pangangaral ni Pedro ng Ebanghelyo kay Cornelio at sa kanyang pamilya ay isa pong magandang halimbawa upang ipakita ng Diyos sa atin kung anong pamamaraan ang ginagawa ng Diyos para iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Si Cornelio at ang kanyang pamilya ay mga Hentil at ang pagkakaroon nila ng kaligtasan ay ang naging pasimula ng malawakang pangangaral ng Ebanghelyo para sa mga Hentil sa iba't ibang lugar. Sa unit na ito po ay pag-aaralan natin yung mga aral mula dito po sa Gawa chapter 10. Una, kung sino ba si Cornelio at anong uri ng pananampalataya mayroon siya. At kung papaanong gumawa ang Diyos para iligtas si Cornelio at ang kanyang pamilya. At pag-aaralan din po natin kung papaano ginabayan ng Espiritu Santo si Pedro para maipangaral po ang Ebanghelyo sa pamilya ni Cornelio. Yung lesson po, number 1, sino si Cornelio at anong pananampalataya mayroon siya? Sa verse 1 hanggang verse 2, si Cornelio po ay isang senturyon, isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Sa verse 1, mayroon pong isang senturyon sa Cesarea na ang pangalan ay Cornelio. Ang isang senturyon ay kapitan o pinuno ng hukbong Romano na may bilang po na 100 ng mga sundalo. Tinatawag po sila na century. Trabaho po ng senturyon na disiplinahin ang hukbo, yung buong hukbo, tapos pangunahan sila sa labanan at magbigay ng mga utos. Ang mga senturyon ay kilala dahil sa kanilang karanasan at kakayahan bilang isang pinuno at pagkakaroon ng magandang moral o pag-uugali. Sa makatuwid, si Cornelio ay hindi po isang pangkaraniwang sundalo. Siya ay isang sundalo na mayroong mataas na posisyon sa hukbo ng mga Romano at mayroong magandang reputasyon. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng mataas na posisyon, siya ay pinakilala
na isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. Maaari nating ipagpalagay na si Cornelio, bagaman isang Romano na may paganong paniniwala, ay isang proselyte sa Judaismo o converted na paniniwala from paganism to Judaism. Makikita po natin ito mula sa mga katangian at mga ginagawa niya. Sa verse 30, yung may underline po, nang ikasyam na oras, ako'y nananalangin sa aking bahay. Si Cornelio po, siya ay nananalangin sa oras na ikasyam o alas 3 ng hapon. Ito po ay bahagi ng 3 beses na pananalangin ng mga kabilang sa Judaismo. At siya rin po ay nagbibigay ng maraming limos na pangunahin din pong bahagi ng ideal na pag-uugaling Hudyo bilang bahagi ng Judaismo. At sa verse 22, yung may underline, siya po ay pinakilala ng mga tauhan niya, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos, at may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo. Meron siyang mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo na karamihan ay kabilang po sa Judaismo. Sa mga katuwid, si Cornelio po ay naniniwala at iginagalang niya ang pananampalatayang Judaismo. Kaya naman, siya po ay naging isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, mapagbigay at mapanalangin. Sa kabila nito, siya po ay isang taong hindi pa naliligtas. Bakit po? Ano po ang kulang sa kanya? Tingnan po natin sa Juan chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito po yung kulang sa kanya. Bagaman siya ay isang taong relihiyoso, hindi pa rin siya ligtas. Dahil hindi pa niya nakikilala si Jesus at hindi pa siya na ipapanganak na muli. Juan chapter 3, sa verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa katunayan, may ilang mga characters po sa Biblia na bagaman relihiyoso rin, may takot sa Diyos at masipag sa kabanalan, ngunit hindi pa rin naliligtas. Dahil hindi pa nila napapakinggan o nauunawaan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Halimbawa po, una ay si Nicodemo. Sabi po ni Nicodemo kay Jesus, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Si Nicodemo, bagaman alam niya na si Jesus ay mula sa Diyos, hindi niya kilala si Jesus na siya mismo ay Diyos na pumarito sa sanlibutan bilang tagapagligtas, kundi nakilala lang niya si Jesus bilang isang guro na mula sa Diyos. At dahil sa kanyang background bilang isang Pariseo sa Judaismo, ay hindi niya talaga maunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng ipanganak na muli. Juan chapter 3 sa verse 10, sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pangalawa pong example, yung eunuko na taga-Ethiopia. Sa mga gawa chapter 8 sa verse 27, yung naka-underline, may isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Ito pong eunuko na taga-Ethiopia ay masipag rin sa kabanalan at sumasamba sa Diyos. Para magawa niya ito, naglalakbay siya ng 4,350 kilometers mula sa Ethiopia hanggang sa Jerusalem. At isa pang 4,350 kilometers mula Jerusalem pabalik ng Ethiopia. Kaya lahat-lahat ay 8,700 kilometers.
o tinataya po na mahigit 1 buwang paglalakbay. Sa kabila ng kanyang sigasig, siya rin po ay hindi pa naliligtas dahil hindi pa niya naririnig ang ebanghelyo. Kaya dahil sa habag ng Diyos, isinugo niya si Felipe upang ipangaral sa kanya ang ebanghelyo ni Jesus. Pangatlo po ay si Apolos. Yung naka-underline po. Ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Bagaman si Apolos ay isang dalubhasa po sa kautusan, naging malinaw lang sa kanya na si Jesus ay yung Kristo pagkatapos lang na siya ay turuan ni na Priscilla at ni Aquila. At panghuli po ay si Pablo. Si Pablo po ay isa ring taong masipag sa kabanalan at dalubhasa rin siya sa kautusan. Sa kanyang masidhing pananampalataya ay iniisip niya na sa pagpatay niya sa mga Kristiyano, siya ay naglilingkod na nararapat sa Diyos. Sa kabila nito, siya rin ay hindi pa naliligtas dahil hindi pa niya nakikilala kung sino ba si Jesus. Sa makatuwid, pinapakita po nito na ang tao, kahit na siya ay relihiyoso, masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, at mapanalangin, kung siya ay hiwalay kay Kristo, walang kaligtasan sa kanya. Ang meron lang sa kanya ay relihiyosong pamumuhay. Kaya nga, kailangan nila ang ebanghelyo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. At ganito po yung kalagayan ni Cornelio. Relihiyoso, ngunit hindi pa ligtas. Ngayon po, pag-aralan po natin yung paggabay ng Diyos kay Cornelio para siya ay maligtas. So ano po yung mga katangian ni Cornelio na naging dahilan upang siya po ay tulungan ng Diyos para po makarating sa kanya yung mensahe ng Ebanghelyo. Sa verse 1 hanggang sa verse 8, makikita po natin yung mga aral kung papaano inihanda at ginabayan ng Diyos si Cornelio upang siya at yung pamilya niya ay maligtas. Letter A, si Cornelio ay isang tao na may takot sa Diyos. Sa verse 2 po, yung may underline, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Sa 22, may takot, isang taong matuwid at may takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ni Cornelio ay hindi po nangangahulugan na natatakot siya na may gawin na masama yung Diyos sa kanya. Yung takot po na ito ay banal na pagkatakot na mayroong mataas na paggalang. Ito rin po yung takot na paghanap niya po sa katwiran ng Diyos. Dahil po sa banal na pagkatakot sa Diyos ni Cornelio, ay siya po ay naging isang taong una, masipag sa kabanalan. Ibig sabihin, umiiwas siya sa kasalanan at sinisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, naglilimos ng marami. Siya po ay nagsisikap na gumawa ng mabuti sa ibang tao. Number 3, mapanalangin. Number 4, may mabuting patotoo. Number 5, isang taong matuwid. Ibig sabihin, sa harapan ng mga tao, palagi niyang sinisikap na gawin kung ano yung tama at matuwid. So, pagiging matuwid, ito po ay sa harap ng tao. So, lahat po ng ito ay bunga ng kanyang banal na pagkatakot sa Diyos. Dahil po sa pagkatakot niya sa Diyos, naging ganito po yung kanyang characteristics. Pangalawa, si Cornelio po ay nananalangin para sa kaligtasan. Nang isugon ng Panginoon ang isang anghel kay Cornelio, siya po ay nananalangin. Sa verse 30 ng mga Gawa chapter 10, sabi po sa may naka-underline, nang ikasyam na oras, ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit. Alam po natin na
Ang panalangin ng isang makasalanan ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Gaya po ng sinasabi sa Isaías chapter 59 sa verse 2. At ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo. Ano pat siya hindi nakikinig. Kaya kahit anong panalangin ng isang makasalanan ay hindi po makikinig ang Diyos sa kanya dahil sa kasalanan. Ganun pa man, sinasabi po sa verse 4, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Mula po rito, malalaman natin kung ano kaya yung nilalaman ng panalangin ni Cornelio. Kung bakit ito ay nakarating sa Diyos, bagaman siya ay taong hindi pa naman naliligtas. Marahil, ito po ay panalangin para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Kahit na siya ay masipag sa kabanalan, nagbibigay ng limos at gumagawa ng mabuti, marahil alam na niya na hindi ito ang paraan upang siya ay maligtas. At hindi niya inaasahan yung mga bagay na ito bilang paraan ng kaligtasan. Kaya naman, marahil palagi siyang nag-aalala para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Kaya marahil, ito palagi ang nilalaman ng kanyang panalangin, yung pagkakaroon ng kaligtasan. Kaya mula sa pagiging pagano hanggang sa Judaismo, maaring talagang hinahanap niya yung tunay na kaligtasan. Mga awit chapter 119 sa verse 170, sa harapan mo ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Maaring ganito po yung nilalaman ng kanyang panalangin. Kaya naman, talagang natagpuan niya ang Panginoon. Jeremias chapter 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Pinapakita po nito kung papaanong ang panalangin niya ay nakarating sa Diyos. Kaya siya ay ginabayan ng Diyos upang maligtas. Kaya mula po dito makikita natin na marahil tungkol sa kaligtasan ang madalas o palagi niyang ipinapanalangin. Letter C, gumagamit ang Diyos ng mga taong ligtas upang ipangaral ang Ebanghelyo. Basahin po natin sa Mga Gawa chapter 10 sa verse 3 hanggang sa verse 5. Minsan, nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Dito po ay nagsugo ang Diyos ng isang anghel kay Cornelio. Maaring isipin po natin, bakit kaya hindi na lang yung anghel yung magpangaral ng ebanghelyo kay Cornelio? Yung anghel ay nanggaling din naman sa Diyos. At marahil alam niya yung lahat ng bagay tungkol kay Jesus na kailangang malaman ni Cornelio. Ngayon, bakit hindi na lang kaya yung anghel ang magsabi agad ng ebanghelyo kay Cornelio? Dahil po, yung dakilang utos na ng pangangaral ng ebanghelyo ay iniutos ni Jesus sa mga taong naligtas. Marcos chapter 16 sa verse 15. At sinabi niya sa kanila, pumayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito po ay inutos ni Jesus hindi po sa mga anghel kundi sa atin na mga tunay na naligtas. Kaya kung mayroon tayong mga tao o mga mahal sa buhay na gusto nating maligtas at tayo ay nananalangin para sa kaligtasan nila, hindi po magpapadala ang Diyos ng anghel para sa kanila para ipangaral yung gospel. Ano po yung gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, tayo po yung pumunta sa kanila. Buksan natin yung ating bibig at sabihin sa kanila na tinubos na ni Jesus yung lahat ng kanilang mga kasalanan.
Kaya nga po, kahit nandun na yung anghel sa harapan ni Cornelio, ang mensahe lang niya kay Cornelio ay, ipasundo mo si Pedro mula doon sa Jopa at siya yung magsasabi ng mga salita na ikaliligtas mo at ng sambahayan mo. Kaya gaano po ka mangha-mangha na ipinahintulot ng Diyos na tayo ay maging kabahagi at kasangkapan para ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng mga nawawalang kaluluwa. Ito po ay isang malaking pribilehiyo na tanging ang mga taong ligtas lang yung makakagawa. Kaya naman, marapat lang na huwag po natin itong pababayaan. Letter D, yung isa pa pong katangian ni Cornelio ay pagiging handa at hindi pagpapalagpas ng pagkakataon upang maligtas. Mga Gawa chapter 10 sa verses 7 hanggang 8. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Jopa. Pagkaalis ng anghel, ipinatawag ni Cornelio kaagad ang kanyang mga alila at kawal upang sundin lahat ayon sa sinabi ng anghel sa kanya. Pinapakita po nito na siya ay handa na upang pakinggan niya ang gospel. At ayaw niyang mapalagpas yung pagkakataon po na ito. Minsan, may mga tao po na kahit ibinigay na sa kanila yung pagkakataon upang sila ay maligtas, madali po nila itong napapalagpas. Dahil hindi sila nakahanda at sila po ay distracted sa iba't ibang mga bagay, gaya ng pagkita ng pera, relasyon sa mga tao, at paglilibang sa sarili. Halimbawa po sa Biblia ay si Gobernador Felix. Sa mga Gawa chapter 24 sa verse 25, samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili at paghukom na darating, nang ilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita. Pinangaral ni Pablo kay Felix ang tungkol sa kaligtasan. Pinangaral niya yung tungkol sa pagpapabanal at sa paghukom na darating. Ganun pa man, palagi pong pinapalagpas ni Felix yung pagkakataon para maunawaan niya ang mensahe ng Ebanghelyo. Dahil po siya ay distracted. Ibang mga bagay po yung gusto niyang makuha mula kay Pablo. Sa Gawa chapter 24 sa verse 26, kanyang inaasahan din na siya ay bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya't madalas niyang pinapatawag si Pablo at sa kanya ay nakikipag-usap. Madalas po na nag-uusap si Pablo at si Felix. At marahil sa tuwing nag-uusap sila, palaging ibinabahagi ni Pablo yung ebanghelyo po sa kanya. Sa tuwing mag-uusap si Pablo at si Felix, ang inaasahan pong matanggap ni Felix mula kay Pablo ay pera, hindi po kaligtasan. Kaya naman, napalagpas niya yung lahat ng pagkakataon upang siya ay maligtas. Kagaya po nito, sa tuwing meron tayong Bible seminar, kung ang inaasahan ng mga attendees ay makakatanggap sila ng ibang bagay bukod sa kaligtasan, napakadali po nilang mapalagpas yung pagkakataon na sila ay maligtas. Kahit po yung mga bata sa Children's Bible Seminar, kung may inaasahan po sila na ibang bagay bukod sa kaligtasan, madali rin po nila itong mapapalagpas. Kaya pinakamabuti na sa simula pa lang ay ipaliwanag na po sa kanila ano yung matututunan po nila, ano yung makukuha nila mula sa Children's Bible Seminar. Sumunod po na lesson, letter E, si Cornelio po ay isang tao na mapagpakumbaba. Sa verse 25 hanggang sa verse 26, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan. At siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Sa kabila ng mataas na katayuan ni Cornelio sa hukbong Romano at pagkakaroon ng magandang reputasyon, siya ay isang taong mapagpakumbaba.
Bagaman si Pedro ay isang hamak na mangingisda, nagawang magpatira pa ni Cornelio sa kanyang paanan. Ito po ay nagpapakita ng kanyang humbleness o pagpapakumbaba. Isang katangian na palaging hinahanap ng Diyos sa mga tao na naghahanap ng kaligtasan. Job chapter 22 sa verse 29, sapagkat ibinababa ng Diyos ang mapagmataas, ngunit ang mapagpakumbaba ay kanyang inililigtas. Number 3, ngayon naman po ay pag-aralan natin yung paggabay ng Diyos kay Pedro para po maipangaral niya yung ebanghelyo. Sa verses 9 hanggang 23, narito naman po yung mga aral kung papaano po inihanda at ginabayan ng Diyos si Pedro para sa pangangaral ng ebanghelyo. Sa verse 9 hanggang 16, babasahin ko po. Nang sumunod na araw ng may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakakabit sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka. Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit, sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Yung unang lesson po dito, letter A, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Habang papalapit na ang mga tauhan ni Cornelio sa tinutuluyan ni Pedro, si Pedro naman ang nakakita ng pangitain habang siya rin ay nananalangin at pagkatapos ay nawala ng malay. Ipinakita sa kanya ng Panginoon na bumukas ang langit at bumababa ang isang tulad ng isang kumot at naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na ayon sa kautusan ay dapat ituring na marumi at huwag kakainin. At sinabi ng Diyos, tumindig ka, Pedro, at magkatay ka. Sumagot si Pedro at tumanggi, hindi pwede, Panginoon, dahil kahit kailan ay hindi ako kumain ng anumang marumi at karumal-dumal. Kaya sinabi ng Diyos, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Pero marahil, hindi pa rin ito naunawaan ni Pedro. Kaya ito ay nangyari ng 3 beses. Dito ay ipinapahayag ng Panginoon kay Pedro kung papaanong ang mga hentil ay magiging kabahagi ng kaligtasan. At ito rin po ay paghahanda kay Pedro at sa mga Kristiyanong Hudyo upang ipangaral ang Ebanghelyo pati na rin sa mga hentil. At ito po ay 3 beses na nangyari dahil ito ay napakahalaga at kailangan na maunawaan nila. Ganun pa man, hindi ito agad na unawaan ni Pedro. Dahil noong panahon na ito, iniisip ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay para lamang sa kanila. At ang mga hintil ay mananatiling marumi at walang lugar para sa kaligtasan. Sa katunayan, nang mabalitaan ng mga kapatid sa Jerusalem na ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo sa mga hintil, makita po natin sa mga Gawa chapter 11, hindi sila makapaniwala. Kaya talagang nakipagtalo sila kay Pedro. Mga Gawa chapter 11 verses 2 hanggang 3. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila?
Si Pedro ay sumagot po sa kanila sa verse 17 at sa verse 18, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Sa verse 18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. O bago po ang pangyayaring ito, si Pedro mismo, hindi po niya maunawaan kung papaanong ang mga hintil ay magiging kabahagi ng ebanghelyo at maliligtas. Kaya habang pinag-iisipin niya itong mabuti, ay tinulungan siya ng banal na espiritu at siya ay ginabayan. Sa verses 17 hanggang 20, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama ka sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, naunawaan ni Pedro na yung mga lalaking mga hintil na ito na dumating, ito yung mga tao na hindi niya dapat ituring na marumi. At ito na po yung kahulugan ng kanyang pangitain. Dahil ito po ay naunawaan niya, ganito yung ginawa niya. Sa verse 23, kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Jopa. Ang mga Hudyo ay mayroon pong kaugalian na hindi tumatanggap ng mga hintil bilang mga bisita at hindi po nakikisalo sa kanila sa pagkain. Pero dahil sa utos at guidance ng Holy Spirit, si Pedro ay sumunod. Pinatuloy niya yung mga hentil bilang panauhin at sumama sa kanila papunta kay Cornelio. Roma chapter 2 sa verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kagaya po nito, sa pagbabahagi po ng ebanghelyo, hindi rin tayo dapat magtangi ng tao. Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Isa pa, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo ng walang pagtatangi dahil dapat tayong maging walang pananagutan kung ang isang tao man ay hindi maligtas dahil tinanggihan nila yung kaligtasan. Kaya dapat lang nagawin natin ang part natin na ibahagi ang ebanghelyo kahit na sa mga tao na hindi natin kasundo o medyo ayaw natin. Dahil si Jesus man ay namatay para din po sa kanila. Pangalawang aral po, letter B, huwag maging kontento sa sariling kaligtasan lamang. Magawa chapter 10 sa verse 24, nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at kanyang malalapit na kaibigan. Pagkatapos makita ang pangitain at masunod ang lahat ng sinabi ng anghel, malinaw na nalalaman po ni Cornelio kung ano ang matatanggap niya sa pagdating ni Pedro. Ito po ay yung kaligtasan na kanyang ipinapanalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. At para matanggap ito, tinipon niya at inihanda niya ang kanyang mga kamag-anak, pati ang malalapit na kaibigan. Kaya pagdating ni Pedro, hindi lang si Cornelio ang naghihintay at nakahandang makinig sa kanya, kundi pati po yung mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Cornelio. Sa verse 33, kaya't agad kitang ipinasundo
at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay nararito sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Dapat tayo rin ay magkaroon po ng ganitong klasing puso, lalo na pagkatapos po nating maligtas. Ito po ay katulad ng isang naligtas na brother o sister na nag-iimbita ng isang minister para pumunta sa kanilang lugar o sa kanilang probinsya para maipangaral ang Bible seminar. At tinipon yung lahat ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan para sa gaganaping Bible seminar. So, katulad po nito, dapat gawin natin lahat ng makakaya natin, gamitin natin lahat ng resources natin upang maligtas ang mga kamag-anak at mga mahal po natin sa buhay. Letter C, sumunod po na lesson, kailangan ng sakripisyo upang maipangaral ang Ebanghelyo. Sa mga gawa chapter 10, sa verse 23 hanggang verse 24, yung naka-underline po, babasahin ko. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila. At siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Jopa. Nang sumunod na araw, ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at kanyang malalapit na kaibigan. Ang ebanghelyo ay hindi po maipapangaral kung walang kalakip na pagsasakripisyo. Makita po natin na para makapunta si Pedro kay Cornelio, siya ay naglakbay ng isang buong araw at nakarating ng sumunod pa na araw. Ang layo po ng Joppa mula sa Caesarea ay nasa 48 kilometers. Ito po ay halos 2 araw na lakarin. Kaya yung pagpunta ng mga sinugo ni Cornelio, 2 araw at pagbalik nila ay 2 araw. Kaya sabi po ni Cornelio, 4 na araw na yung nakakaraan nung nakita niya yung anghel. Kaya ang tanging paraan upang ang ebanghelyo ay makarating kay Cornelio ay yung pagsunod at pagsasakripisyo po ni Pedro sa paglalakbay po na ito. Kagaya nito, yung ebanghelyo ay natanggap po natin na mayroong maraming kalakip na pagsasakripisyo. At ngayon, tayo po ay naligtas na. At nagnanais po tayo na itong ebanghelyo na ito ay maibahagi rin natin sa mga taong hindi pa naliligtas. Hindi po ito mangyayari kung hindi po tayo magsasakripisyo. Kaya para sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa, kailangan natin ang pagsasakripisyo. Ito po ay isang bagay na hindi mawawala at palagi pong kalakip sa pangangaral ng Ebanghelyo. Letter D, sumunod po na lesson. Sa pangangaral po ng Ebanghelyo, kailangang ipangaral ng malinaw ang Ebanghelyo na walang labis at walang kulang ayon po sa Biblia. Pagkatapos po na marinig ni Pedro yung patotoo ni Cornelio, ay nangaral na po si Pedro kay Cornelio at sa kanyang sambahayan na nauunawaan na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay para rin naman sa mga hentil, taliwas sa dating pagkaunawa ng mga naunang naligtas na mga Hudyo. Verse 34, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. At napakahalaga po na ang ebanghelyo ay maipangaral ng malinaw ayon sa Biblia na walang labis at walang kulang upang ito po ay hindi mawalan ng kapangyarihan para sa kaligtasan ng mga nakikinig. Mula po sa verses 36 hanggang 43, dito po ay ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo. Ipinangaral po ni Pedro ang buhay at ministeryo ni Jesus mula po sa verse 36 hanggang sa verse 38. Ang kanyang kamatayan sa krus sa verse 39 at ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay sa verse 40. Na ito po yung pinakamahalagang elemento ng ebanghelyo.
Sa pangaral po ng Ebanghelyo, mahalaga rin na bigyang diin kung sino ba si Jesus at kung ano ba yung naisakatuparan niya doon sa krus. Dito po, binigyan din ni Pedro na sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga pangyayari na ito, siya ay isa sa mga saksi na nakasama ni Jesus sa kanyang ministeryo, kumain at uminom na kasama niya pagkatapos ng muling pagkabuhay at ipinag-utos na ipangaral na si Jesus yung itinalagang hukom ng mga buhay at ng mga patay. At sa verse 43, si Jesus, siya ang katuparan ng mga kasulatan at ng mga propeta na sa pamamagitan ng kanyang pagdanak ng dugo, ng kamatayan at muling pagkabuhay, tinupad niya ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan. At kung ano ba yung mangyayari sa sino mang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, sa kaligtasan na isinakatuparan ng Panginoong Hesus, na sila po ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kapareho rin po ng nakasulat sa Juan chapter 3 sa verse 16, yung naka-underline, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong mga churches sa panahon ngayon na wala na sa kanila yung dalisay na ebanghelyo. Kaya naman, napakahirap maghanap ng church na nangangaral ng tunay na ebanghelyo ayon po sa Biblia. At sa mga churches po na ito, halos wala po tayong makikita ng mga taong tunay na naligtas. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung dalisay na ebanghelyo ay iniingatan ng Diyos sa ating church. At sa pamamagitan po natin ay naipapangaral ang tunay at dalisay na ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At sa ating church, sa ating mga churches, patuloy na gumagawa yung Holy Spirit para sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Sumunod po na lesson, letter E, yung parehong pagkilos po ng banal na Espiritu mula noon hanggang ngayon para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kung pag-aaralan po natin, mapapansin po natin na kung paano ang pamamaraan ng Panginoon sa pagliligtas ng mga tao noon ay ganun pa rin hanggang sa panahon po natin ngayon. Ang Holy Spirit, siya po ay gumagamit ng taong naligtas upang ipangaral ang salita ng Diyos. Tinutulungan ng banal na Espiritu ang mga taong hindi pa naliligtas para buksan yung kanyang puso para maintindihan yung gospel. At pag ito po ay naintindihan nila, ibinubuhos yung banal na Espiritu sa kanila sa oras na matanggap po nila yung kaligtasan. Tingnan po natin sa verse 44 hanggang sa verse 47. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Na magkagayoy, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Sa katapusan, ang lahat ng mga nakapakinig ay sumampalataya at tumanggap ng banal na Espiritu. Bilang katunayan, ipinahintulot ng Panginoon na sila ay makapagsalita ng mga wika upang ipakita sa mga Hudyo at sa mga ah, upang ipakita na ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay tinawag tungo sa iisang kaligtasan sa pamamagitan ng iisang Espiritu para po wala silang maging dahilan upang huwag ipangaral ang magandang balita sa mga Hintil. Yung panghuling lesson po, pang sumunod po na lesson, pagkatapos ng kaligtasan, natural na natural po yung pagpupuri at pasasalamat
sa Diyos at yung pagnanais na makapanatili sa fellowship. Sa verse 46 at sa verse 48, yung naka-underline po, nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos, siya ay pinakausapan nilang manatili ng mga ilang araw. Pagkatapos po nating malaman yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, nagkakaroon rin tayo ng puso na nagpapasalamat sa Diyos na nagpupuri dahil sa kagalakan ng kaligtasan. At tanging papuri lamang at pasasalamat ng mga tunay na naligtas ang tinatanggap ng Diyos. Yung papuri at pasasalamat ng isang taong pupunta naman sa impyerno dahil wala pa naman sa kanya yung kaligtasan, ito po ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Walang tatanggapin ang Diyos mula sa taong hindi paligtas, kundi ang isang bagbag at nagsisising puso. Ang mga taong naligtas ay natural din na nagkakaroon ng puso na nais manatili sa fellowship. Dahil yung pananatili sa fellowship, ito po ay at ang pananatili sa church, ito po ay pananatili sa katawan ni Jesus. Pananatili po kay Jesus na sa atin ay nagligtas. Kaya naman, isang kakaibang bagay po para sa isang Kristiyano ang magkaroon ng patotoo ng kaligtasan, subalit wala namang pagpapasalamat sa Diyos at walang puso na manatili sa fellowship. Kadalasan, ang ganitong patotoo ay lumilipas at nakakalimutan dahil ang totoo ay hindi pa talaga sila naliligtas. Kaya para po sa mga member ng church na ganito, kailangan po natin silang palaging ma-encourage at palaging mapaalalahanan tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa fellowship. Nang sa ganun, ito po ay tunay nilang maunawaan. At pagkatapos, magbunga po ito ng pasasalamat at pagnanais na makapanatili sa church. Sa summary po natin, sa aklat po ng mga gawa, chapter 10, na pag-aralan po natin yung pangangaral ni Pedro kay Cornelio at sa kanyang pamilya. Kahit na po si Pedro ay tinatawag na apostol para sa mga Hudyo, siya po ang naunang apostol na nangaral ng ebanghelyo sa grupo ng mga Hentil. Ito po ay si Cornelio at yung kanyang pamilya. Mula po rito, naunawaan ng mga alagad na ang kaligtasan ay para sa lahat at kailangang ipangaral sa lahat. Pinapakita rin ito na tinawag ng Diyos ang mga Hudyo at ang mga Hentil para sa nag-iisang kaligtasan. At ang church o ang kawan ni Jesus ay bubuuin ng lahat ng uri ng mga tao na sumasampalataya sa walang hanggang katubusan na tinupad ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, maging sino pa man sila o anumang bansa o anumang lahi pa man sila. Natutunan din po natin kung papaanong ginagabayan ng Diyos yung isang tao tungo sa kaligtasan. At kung ano po yung papaano po yung pamamaraan ng Diyos noon nung panahon ng mga apostol ay ganun pa rin sa kasalukuyan po nating panahon. Ang Diyos, gumagamit po siya ng mga taong naligtas para ipangaral yung ebanghelyo at yung mga taong nakikinig, tinutulungan ng banal na espiritu na mabuksan yung puso at maunawaan nila yung magandang balita ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Hanggang dito na lang po yung Unit 47. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Ama namin na sumasalangit, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Nawa Panginoon, mula po sa Unit 47 ay natutunan po ng mga church school teacher yung mga lesson at nawa Panginoon, ang mga lesson po na ito, una ay mai-apply po namin sa aming mga Christian life at pangalawa po, ito po ay i-deliver din po namin sa maayos
at madaling maintindihan sa mga bata po sa church school nang sa ganun, ah, matanim po ito sa kanilang isip at sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na maging bahagi po ng church school. Palagi po ninyo kaming bigyan ng karunungan at kakayahan upang maisagawa po namin ng maayos ang ministry po na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat.